kabebe, magandang buhay po. Andito naman po yung Marites ng Bukidnon, yung duck girl po ng Bukidnon. At yun nga ay magmamarites nga po tayo mga kabebe. Mag-update tayo kasi last update po natin ay mga 4 na araw na din po sa mga itik po natin na 2 months na po. At yun nga ay magmamarites nga po tayo. At yun ay magpapastol po tayo ngayon mga kabebe. Uy! Bade, tulod na dire! Hoy! Nagsagol na! Sige, ikuan, sunod! Sige yung, pagdali yung para mausay yung. Hoy! Yung, paguna nito Biki, wala ta kabalo asa lang itik. Dagan yung paguna nito. Itabok kay sibot nyo ko galing kura na dito. Yung atangi dito yung be. Iulog pa. Mauman sila yung dito na to ikuan yung makakaon na sila. Wala na dito? Ha? Katumang ka nakabuhi? Ha? Lupog? Baby, dito na area ay goods na goods po yun. Kasi nga number 1 talaga po yung mga duckling po natin ay parang hindi na sila mga duckling. Parang dumalaga na po yung mga itik natin. Pag 3 months na yung itik natin, andon 6 months ay pwede na po silang mangitlog. Yun nga mga kabebe, ang kuan po natin dito sa mga lagang itik po natin, ayun nga ay marami na nga po ang mga pagbabago kasi sa 2 buwan mahigit po ng mga itik po natin ay mabalahibo na po yung mga katawan nila. At yun nga, kayang-kaya na po nila labanan yung araw at ulan. Pero yun nga, yung mga itik talaga ay wag natin na kuanan ng tubig kasi number 1 talaga is patubig po yung mga alagang itik natin, lalo na po ay tanghaling tapat. At yun nga mga kabebe, magpapastol nga tayo at sabayan nyo ako sa pagmamarites po ng duck girl ng Bukidnon. Sa pagpapastol nga po sa mga itik mga kabebe, lalo na po ay hindi pa sila dumalaga, medyo bata-bata pa sila, ay
mahirap po talaga, risky po talaga yung pag-aalaga po ng mga itik, lalo na pag ganitong stage po nila. Kasi nga, itong mga itik na to ay parang wala silang kuan ba, kabusog. Katulad mo, di ka nabubusog. Anong klaseng busog yung gusto mo? Charot. At yun nga, kasi nga, dito na area nga, magpapastol nga tayo. At medyo malawak-lawak talaga dito na area mga kabebe. At yun nga yung magmamarites nga tayo about po sa area na bakit linagay natin sila dito sa area, wala namang tubig. Yun ba yung problema mo? Kasi nga, gusto mo silang ilagay sa ipapastol mo sila, pero yung iniisip mo ay walang tubig. Masusolusyonan mo yan mga kabebe, basta alam mo lang kung paano magdiskarte. Kasi dito sa mundo ng duck farming, pag alam mo lang dumiskarte ay goods na goods po yun mga kabebe. At hindi ka mamumroblema pag ito po yung gamitin mo. Wala po ito sa kung ano-ano, yun ay diskarte po yung gagamitin natin pag ganitong free range po yung paglalagyan po natin ng mga itik. At yun nga, kasi nga ay sobrang dry na dry dito na area, kasing dry niya o kasing dry ko. Ay, hindi ako dry. Charot. At yun nga, magmamarites nga yung duck girl nyo, paulit-ulit. Kasi nga, maganda din ito mga kabebe para makasimula ka din pag yung problema mo talaga sa area mo ay may tubig doon na area, tas sa paglalagyan mo ay walang tubig. Huwag kang magproblema doon mga kabebe, kasi nga pag ilalagay natin yung mga alagang itik natin sa dry area ay walang problema yon, hanggat ay may pwede silang pag-inuman o paglagyan pagdating ng araw na sisikat na talaga. Kasi nga itong mga alagang itik natin, hindi tayo umaasa sa papids, kundi ay umaasa po tayo kung ano yung andito sa area na to, at yun yung kakainin lang po nila. Ito po yung maganda ng pag-aalaga po ng itik. Pag alam mo lang talaga yung diskarte, darating talaga yung araw na konti lang yung magagasto mo, at yun, mas malaki yung makukuha mo. Kaya itong sinasabi ko, ito po yung negosyong tipid pero di ka tinipid. Kasi dito sa mundo ng duck farming, kung alam mo lang po yung tamang diskarte, masasabi ko sa iyo, goods na goods po. At yun nga, magmamarites na nga po tayo sa mga duckling, kasi nga andito na po sila sa area na dry goods. At ito nga po yung mga alagang itik po natin. At yun nga mga kabebe, ay pinapastol po natin yung mga alagang itik natin dito na area. Dito na area mga kabebe ay wala po siyang tubig. Yun yung maganda din po sa itik po, yung hindi pa nangingitlog or hindi pa sila dumalaga, kasi nga pwede natin sila ilagay sa area na walang tubig. As long as hindi pa po mainit mga kabebe, 4 to 3 hours ay pwede natin sila ilagay dito na area. Kasi nga mga kabebe, dito nga sa kabila nila ay may tubig na po. Dito na side merong tubig. Kaya nga todo bantay po tayo mga kabebe, kasi nga po itong mga alagang itik po natin, pag may tubig ay doon po talaga sila. Yung problema kasi dito na area mga kabebe is malalim po yung tubig. Yun nga, alam naman po natin yung mga itik ay matubig po talaga. Ang mangyayari po ay ganun lang na ganun sila. Oo, itong mga itik na 2 months ay magaling na po kumain. Yun po yung malakas silang kumain na buwan. Yun po yung stage nila. At yun nga, pag ganito nga po na maaga natin inilagay itong mga itik natin sa ganitong area, dry feeding po, ay pwede po natin sila ilalagay dito hanggat wala pa pong init mga kabebe. Pero yun nga, itong mga alagang itik natin, kasi nga ay nasanay sila sa tubig, kaya todo bantay tayong wag silang ipapunta dito hanggat hindi pa po mainit. Kasi nga ay mamaya nga po itong mga alagang itik natin ay tubig po talaga yung hanap po nila. At yun nga, itong ang area na to ay hindi pa po linagyan ng mga itik, kasi dito na area po ay marami po talagang itik. Pag yung itik mo kasi ay nangingitlog na or dumalaga, ay hindi mo sila pwede mailagay dito sa area na dry na walang tubig. Kasi nga po, yung lalo na pag nangingitlog at dumalaga, hindi talaga yan sila kakain dito. Mataas na po yung 20 minutes or 10 minutes nilang paglalagay sa area na walang tubig. Kasi yung mga itik talaga na dumalaga at or yung nangingitlog, tubig talaga yung number 1 na hinahanap po nila.
At yun nga, kasi nga ito ay still 2 months pa naman po itong mga alagang itik natin, hindi pa sila masyadong magalaw, hindi masyado silang malikot kung ganitong dry area, kasi nga itong stage nila ay kain na kain po. At dito po na area ay marami po talagang palay, at yun yung maganda sa mga kanila. Hanggat wala pang init ay nailalagay natin sila dito. Yun yung maganda talaga sa pag-aalaga din po ng itik. Diskarte lang po mga kabebe. At yun nga, todo bantay pa din po tayo, kasi nga dito na area ay kabilaan po talaga yung mga itik. At yun nga lang, dito na area ay wala talagang naglagay, kasi nga yung mga itik din nila dito na nag-aalaga sila ay nangingitlog or dumalaga na din. At ito nga po mga kabebe, nakikita nyo naman po itong mga alagang itik natin ay minsan sobrang likot, kasi nga ay natatakam sila sa area na may tubig. Kasi dito na area yung boundary lang nila is yung Pilapil, may tubig na. Kaya ito todo bantay pa din tayo mga kabebe, kasi nga ay hinahabol natin yung oras na wala pang init, para naman po yung mga alagang itik natin ay pagdating dito sa area na matubig, kasi malalim na yung tubig, ay busog na po sila hanggat tumanghali. Tapos mamaya na naman po mga kabebe, mga tanghali na, kasi mainit na, hindi na po natin sila ilalagay dito na area, kasi nga ay baka may posibilidad na yung mga alagang itik natin sa sobrang init ay hindi na po makalakad. At yun nga, tanghali, hayaan natin sila sa area na malamig, kasi nga itong mga itik natin ay sensitibo pa rin sa ganitong stage. Tas mga around 3:00 po ng hapon, depende pa din po kung mainit ba yung init, kasi yung binabase natin sa pagpapakain natin sa mga itik natin na sa dry natin sila ilagay. Dapat ilalagay nga natin yung itik natin sa dry, katulad na area na ito na walang tubig, ay magbabase talaga tayo sa sikat po ng araw o kung ano, kasi nga manghihina talaga yung mga alagang itik natin. At yun nga, mga 3 or 4 ay pwede na natin sila ilagay ulit dito na area para makakain naman po. At mga around 5 or depende sa iyo kung malapit lang yung bahay nila or area na uuwian nila, ay pwede din po na mga 5 pasado ilalagay na natin sila dito sa matubig po na area, para sa ganun naman po ay makainom po sila. Kasi itong mga itik talaga ay tubig talaga, number 1 yung hinahanap din nila. At yun nga mga kabebe, number 1 din na problema natin pag itong mga itik po natin ay linagay din po natin sa maputik po na area. Matubig siya pero hindi siya putik po siya. Yun yung problema din po natin mga kabebe, na wag po tayong magkumpiyansa pa din pag ilalagay natin yung itik natin sa area na maputik. Kasi nga, number 1 po talaga na problemahin po natin is yung mga balahibo nila. Kaya kailangan po mga kabebe, bago natin sila iuwi doon sa bahay nila na tinitirahan nila, ay idadaan natin sila sa patubig, para naman po yung mga balahibo nila ay hindi po maputikan. Kasi number 1 kasi yung putik is nagdadry sa balahibo nila, at magiging problema yun pagdating ng araw, kasi nga ay doon tayo nagbabase sa balahibo din ng mga itik natin. Kasi pag matagal tawag nun, tutubo yung mga balahibo nila, maapektuhan yung susunod na paglalaki nila. At yung stage na 5 to 6 months na mangingitlog yung itik mo is baka maalanganin ka pa. At yun nga, itong mga itik nga natin, 5 pa lang ay pinakain na natin sila dito sa dry na area, para mga 6 ay mga 7 to 8 ay pwede na natin sila ilagay sa matubig po na area, at hayaan na natin silang gumalaw sa galaw na gusto nila, at hayaan natin sila na makakain or makainom. Kasi nga mamaya i-ready na naman natin sila isasabak sa area na dry area. At yun nga, kung problema nga mo na ganito, problema mo ay yung area mo ay walang patubig, huwag kang mag-alala kung sa area mo naman ay may area na kanal or anong pwedeng na paglagyan po ng mga itik mo na katulad nito 2 months, kasi nga ito talaga sila ay kaya nila kumain dito sa area na wala pang katubig-tubig. Yun nga, kung problema mo talaga yung area mo din na hindi makaakyat yung tubig or
hindi mo alam kung anong gagawin mo, yun nga, advice ko nga sa'yo, pag mag-alaga ka po ng itik, ay magandang pabaon po talaga na may water pump ka, lalo na at ganitong free range po yung hanap hanap buhay. Kasi nga pag free range kasi ay number 1 talaga na hinahanap mo is yung tipid tips po talaga at diskarte. At yun nga mga kabebe, yun lang muna yung imamarites ng duck girl nyo. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.